Alaska Aces hard-banging forward Calvin Abueva pinatawan ng pinakamalaking multa ng PBA Commissioner's Office. Former 2 Division World Champion Jerry Peñalosa hindi naniniwalang magsasampay na ng gloves si Manny Pacquiao ngayong taon. Women's Blackwater Elite napalapit ng isang hakbang patungo sa titulo ng inaugural PBA Women's 3x3 Tournament. Phil-American hurdler Eric Cray puspusan ang pag-iensayo para sa pagsuong sa hamon ng Asian Indoor Championships at Rio Olympics. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Pinalawig sa 5 matches ang kanilang winning streak sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Top-rank Novak Djokovic walang hirap na nagmarcha patungong quarterfinal ng Qatar Tennis Open. At FC Barcelona wagi kontra crosstown rival Espanyol sa first leg ng round of 16 ng Copa del Rey. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminyo. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, malakas ang gutom ni retired boxer turned promoter Jerry Fearless Peñalosa na hindi pa nilisanin ni Manny Pacquiao ang mundo ng boxing ngayong taon. Ito'y kahit pa sakaling mahalal di umano bilang senador sa national election sa Mayo ang 37-year-old fighting congressman. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos, Station Manager, Sports Radio 918. Naniniwala si former 2 Division World Champion Jerry Peñalosa na hindi pa magre-retiro sa boxing ngayong taon si Manny Pacquiao. Ito'y kahit pa makakuha ng pwesto sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang 37 taong gulang na Sarangani Fighting Pride. Ayon kay Peñalosa, sa tingin niya ay itutuloy pa rin ni Pacquiao ang boxing career kahit ano pa ang maging resulta ng rubber match kontra Timothy Bradley sa Abril 9. But like what I said, talagang mahirap as an athlete na mag-retire dahil mahal na mahal mo yung ginagawa mo at hahanapin ang katawan mo. So, may paniwala pa rin ako na after ng Bradley, lalo na pag lumabas yung Mayweather, magkaroon ng rematch yun. Sa kabila nito, umaasa si Peñalosa na sa tamang panahon ay magsasampay rin ng boxing gloves si Pacquiao. Although mahirap retire, pero kailangan na dahil nauna hindi sa mga bata. Magaling pa siya, pero yun nga, wala nang sinapot-patunayan. Talagang isa na siyang Manny Pacquiao, a legend. Huling sumampa ng ring si Pacquiao noong nakaraang Mayo kung saan dumanas siya ng right shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Sa professional basketball, mas mainit na aksyon at wag sana mga ulo ang inaasama sasaksihan ng mga fans sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Semifinal Series sa magitan ng defending champion San Miguel Beermen at Raynor Shine Elasto Painters ngayong gabi. Ito'y matapos ang kampo ang mga patawan ng multa sina Raynor Shine head coach Yeng Giao at center Bo Belga dahil sa insidente ng mga banggaan sa opener noong isang gabi. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Mas physical na Game 2 ng Best of 7 Semifinal Series ang inaasahan ng defending champion San Miguel Beermen sa matchup kontra Raynor Shine Elasto Painters ngayong gabi. Ito'y kasunod ng controversial na engkwentro ng Alaska Aces at Global Court Batang Pier kagabi kung saan 13 players at coaches mula sa magkabilang kampo ang natawagan ng technical foul dahil sa girian. Ayon kay head coach Leo Austria, hindi malayong mauwi rin sa tulakan at sakitan ang serye nila kontra Raynor Shine dahil na rin sa init ng sitwasyon.
very physical game dahil alam na natin na yung rain or shine ay talagang yun ang nature ng game nila. Okay, but yung team ko naman ay laging lumalaban nito. Physical man o semi-finals talagang minsan hindi may iwasan yan ng mga players dahil they are motivated to play well and to work hard. Kaya nangyayari yun. But I'm sure na after ng game, wala na yan. And then magkakaibigan din after the game. Samantala, aminado naman si Austria na hanggat maaari ay ayaw niyang sila ang naghahabol sa laban. Lalo pa tiyak na gagawin umano ng rain or shine ang lahat para maitabla ang serye sa tig-iisang panalo. Ang nangyari nun, napabayaan namin. Yung depensa namin ang nag-suffer. Dahil hindi namin makontain yung kanilang ginagawa. Very truly, yung tinatakbo ng rain or shine. I hope na hindi na mangyari yung nangyari ng first game na yun na natambakan kami. And sinurti lang kami, nakahabol kami. I think it's a good start for him dahil medyo nakapalang siya ng umpisa. And then I think in the next few games ay makakabalik na siya sa usual Ang magwawagi sa serye ng San Miguel Beer at Rain or Shine ay makakatapat ng mangingibabaw sa showdown ng Global Port at Alaska para sa titulo ng season opening PBA Philippine Cup. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. At eto na nga, gaya nga ng inaasahan, kinastigo ng PBA Commissioner's Office ang lahat ng mga personalidad na nasangkot sa insidente ng kaguluhan sa Game 2 ng semifinal series sa pagitan ng Alaska Aces at Global Port Batang Pier kagabi. Si Alaska hard-banging forward Calvin Abueva ang napatawan ng pinakamalaking multa na umabot ng 41,160 pesos. 20,000 pesos mula dito ay para sa pagsisimula di umano ng kaguluhan. 10,000 pesos para sa pagkompronta kay Global Port Alternate Governor at League Vice Chairman Eric Arejola. 10,000 pesos para sa pagkompronta kina Jay Washington at Anthony Semerad at 1,600 pesos naman para sa second motion. Samantala, pinagbabayad naman ng liga ng 11,600 pesos si Alaska power forward Vic Manuel dahil sa 2 beses na pagtulak kay Washington at sa second motion. 13 players at team officials mula sa Alaska at Global Port ang napatawan ng multa na umabot ng kabuuan na 91,200 pesos. Sa ngayon ay tabla sa tig-iisang panalo ang serya ng Alaska at Global Port at ang Game 3 ay darao sa MOA Arena sa Pasay City bukas ng gabi. Sa women's basketball, determinado ang Women's Blackwater Elite na may uwi na ang titulo ng inaugural PBA Women's 3x3 Tournament sa Sabado. Ito'y matapos na ilambasan nila ang Barangay Ginebra Gin Queens sa opener kagabi upang hawakan nila ang 1-0 lead sa Best of 3 series. Narito ang report ni Joyce Salamatin. Napalapit ng isang hakbang patungo sa titulo ng inaugural PBA Women's 3x3 Tournament ang Women's Blackwater Elite. Ito'y matapos na dominahin nila ang Barangay Ginebra Gin Queens 11-6 sa opener ng Best of 3 Championship Series kagabi. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si team captain Aliana Lim na lalo pa silang magsisipag sa depensa para hindi na maipuwersa ng Gin Queens ang winner-take-all Game 3. First game, yun, nakita namin kung paano yung individual tendencies. Doon nalaman namin. So, kaya naman namin. Regarding naman din sa depensa, kailangan mong capitalize yung sa ilalim kasi yun yung strength namin. Pati yung one-on-one. Kasi medyo weak yung nila yung sa one-on-one. Samantala, pinasalamatan naman ni Lim ang PBA management dahil sa ibinigay na pagkakataon sa kanila para maipakita ang kanilang talento sa 3x3 basketball. Papasalamat kami. Unang sa opportunity nga, diba, sa may may liga na talaga yung mga kababaihan. So, yun din pa lang, syempre, dapat as individual, kita mo kung anong talent meron ka. Kasi kaya nga tinayo yan para i-market din yung babae. Marunong din maglaro.
Ang Game 2 ng title series sa pagitan ng Blackwater at Ginebra ay itinakda sa Sabado sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Para sa PTV Sports, Joyce Salamatin, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa Collegiate League. Tila nakakita naman ng liwanag ang De La Salle Green Archers team management sa pagkakatalaga nila kay Aldin Ayo bilang bagong head coach para sa susunod na season ng UAAP. May report si Ann Camua Viñas ng Sports Radio 918. Isang bagong panimula para sa De La Salle Green Archers men's basketball team ang pagpasok ng taong 2016. Ayon kay De La Salle University Athletic Director Nonong Calanog, posibleng mag-adjust pa ang Green Archers sa bagong sistema na ipapatupad ni newly appointed head coach Aldin Ayo para sa susunod na season ng UAAP. The team getting used to the new system that Coach Ayo will be introducing. Ano siya, disciplinary yan. So, and he puts a lot of premium on yung team bonding, but partly how he was able to get Letran to play so well during the last NCAA season. No? He puts a premium on defense. Kumaga, the offense takes off from that. Gayunpaman, malaki ang paniniwala ni Calanog na maibabalik ni Ayo ang dating kinang ng Green Archers sa UAAP Men's Basketball Tournament. We're more or less intact for next year. If ever isa o dalawa lang yung mawawala. We have the material. And with the coming in of Coach Aldin and what he brings into the team, hopefully we will definitely perform better than we did this last season. Bago naluklok sa pwesto bilang chief mentor ng De La Salle Green Archers sa UAAP, ay pinamunuan muna ni Ayo ang title conquest ng Letran Knights sa nakalipas na season ng NCAA. Para sa PTV Sports, Ann Camua Viñas, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, puspusan ng pag-ensayo ng Phil-American hurdler Eric Ray para sa pagsuon sa hamon ng Asian Indoor Championships at Rio Summer Games. May report si Hirsha Berdin ng Colegio de San Lorenzo. Aminado si Rio Olympian Eric Ray na minsan nang nawala ang kumpiyansa niya sa sarili. Ito'y matapos ang kanyang malamyang performance sa mga international meets. Ayon kay Cray, kinailangan pa niyang tumanggap ng payo mula kay Jamaican coach Davian Clark at sa kanyang training partner na si French Olympian Mikhail Hanani para magbalik ang kanyang self-confidence. Sa katunayan, sa tulong ni Clark at Hanani ay nag-qualify si Cray sa Rio Summer Games matapos na maorasan siya ng 49.12 seconds sa men's 400-meter hurdles event ng Cayman Invitational noong isang taon. You know, feeling like they don't belong there, you know, to compete with these world-class athletes, you know, at that level. And, you know, basically what they explained to me every day is that I have to be confident in myself and my training, that I belong on this stage. I am a world-class athlete, so I am able to go and compete with these guys out here. Bukod sa pagsungkit ng tiket patungong 31st Olympiad, kumulekta rin ng 2 gold medals si Cray sa men's 100-meter dash at 400-meter hurdles sa Singapore Southeast Asian Games noong isang taon. Really gave me a boost, you know, being able to run the times I ran and had the year I have, you know, the best year of my life. You know, it's really gave me my confidence back. And, you know, I'm ready to show out, and I'm really excited for this season, 2016. So I'm really ready for this year. Ang 27-year-old na si Cray ay nakatakdang sumuong sa hamon ng Asian Indoor Championship sa Qatar sa susunod na buwan bago siya magsuot ng national tricolor sa Rio Olympics sa Agosto. Para sa PTV Sports, Hirsha Berdin, Colegio de San Lorenzo. Samantala, pinuri naman ni former national karateka Nino Franco ang programang ipinapatupad ng Philippine Karate Federation para sa national pool. Narito ang report ni Kay Asuncion ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Naniniwala si former national karateka Nino Franco na malaki ang itinaas ng kalidad at popularidad ng karate do sa bansa. Ito'y dahil na rin sa mas maayos na programa na ipinapatupad ng Philippine Karate Do Federation o PKF para sa national team.
Ayon kay Franco, nasa tamang direksyon ang long-term plan ng PKF para sa mga young karatekas ng bansa. Ang PKF NSA ngayon ay maganda. Fully support sila. Wala akong masasabi kundi ito na. Ito yung parang parang maganda sa mga papasok dito sa mga kabataan. Bow down ako sa kanila dahil yung goal nila na nakukuha nila. Yun ang gusto ko. Hindi lang sa akin, gusto ko sa kanila yung pangarap nila na makuha nila yung yung kailangan nila na yung dream. Samantala, tiwala naman si Franco na mapapabilang na ang Karate-Do sa calendar of events ng 2020 Tokyo Olympics. Overwhelmed ako. Maganda kasi para sa mga kabataan to na sasali na sila sa pinakahihintay namin na event na to sa karate. Si Franco ay makailang ulit na nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga international competitions bago siya na italaga bilang regional coach ng PKF sa Bacolod City. Para sa PTV Sports, Kay Asuncion, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Hirap na nagmarcha patungong quarterfinal ng Qatar Tennis Open. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Pinatahimik ng Cleveland Cavaliers ang home fans sa Verizon Center sa Washington, D.C. Sa pangunguna ni four-time League MVP LeBron James na tumikata ng 34 points at 10 rebounds, dinomina ng Cleveland ang host Washington Wizards 121-115 kanina upang palawigin sa 5 matches ang kanilang unbeaten run. Si King James ay nakakuha ng suporta mula kay playmaker Kyrie Irving na nagambag ng 32 points para sa Cavaliers, habang si point guard John Wall naman ang namuno sa atake ng Wizards sa kanyang losing effort na 20 markers at 12 assists. Matapos sa mag-among sa opensa si James sa third quarter ay nag-take over naman si Irving sa fourth and final period kung saan pumukol siya ng 21 points upang hindi na mabitawan ng Cavaliers ang driver's seat. Dahil sa panalo, lalong humigpit ang kapit ng Cleveland Cavaliers sa ibabaw ng Eastern Conference standings sa kanilang record na 24 victories against 9 defeats. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Masa-sideline indefinitely si Toronto Raptors forward DeMar Carroll. Ito'y matapos na sumailalim siya sa right knee surgery kanina. Ang 6'8" dribbler ay lumiban ng 9 na games noong isang buwan dahil sa pananakit ng kanang tuhod bago siya muling nakasama ng Raptors sa 5 magkakasunod na laro ngayong buwan. Pero sa losing battle kontra Cleveland Cavaliers noong Martes ay muling nabaga ang kanyang tuhod kaya't nagdesisyon siya na magpa-opera na. Ang 29-year-old na si Carroll ay kasalukuyang nag-a-average ng 11.7 points at 4.8 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, patuloy ang pananalasa ni Novak Djokovic sa Qatar Open. Kagabi ay walang hirap na pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakadwelong si unseeded Fernando Verdasco ng Spain 6-2 at 6-2 tungo sa pag-abante sa quarterfinals ng hardcourt tournament. 2 beses na nakabreak sa opening set si Djokovic bago siya nagdagdag ng 2 pang breaks sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si 8 seed Leonardo Mayer ng Argentina. Sa tennis pa rin, pasok na sa quarterfinals ng Brisbane International sa Australia si two-time Grand Slam champion Victoria Azarenka ng Belarus. Ito'y matapos na dispatsahin niya si Belgian youngster Yalin Bonaventure sa straight set 6-3 at 6-2 kagabi. Natalo muna si Azarenka sa kanyang unang service game bago niya kinontrol ang laban kung saan 5 beses niyang na-break opponent. Punteriya ni Azarenka na makapagsubi ng ikalawang titulo sa Brisbane International matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2009. Sa football,
Pinasaya ng FC Barcelona ang home fans sa Camp Nou sa Catalonia, Spain. Ito ay matapos na ilampaso nila ang crosstown rival na Espanyol 4-0 sa first leg ng round of 16 ng Copa del Rey kanina. Unang umiskor sa laban sa Espanyol forward Felipe Caicedo sa 9th minute bago nagbaon ng equalizer para sa Barcelona si star striker Lionel Messi sa 13th minute. Nang agaw ng Barcelona ang driver's seat nang magdagdag ng isa pang goal si Messi sa huling bahagi ng first half bago nag-ambag ng tigi-isang goal para sa koponan sina strikers Gerard Pique at Neymar sa second half. Ang second leg ay lilipat naman sa home pitch ng Espanyol sa Estadia Cornelia El Prat sa susunod na linggo. At sa mixed martial arts, magdedepensa muna ng titulo sa kanyang susunod na laban si newly crowned UFC Women's Bantamweight Champion Holly Holm bago niya makasagupa sa isang rematch si former title holder Ronda Rousey. Ito ang inanunsyo ni UFC President Dana White isang araw matapos na papirmahin niya ng contract extension si Holm. Pero hindi pa pinangalanan ni White kung sino ang susunod na challenger ni Holm at wala rin siyang ibinigay na petsa para sa octagon return ng 34-year-old American champion. Magugunitang naagaw ni Holm ang UFC Women's Bantamweight belt matapos na patulugin niya si Rousey sa second round noong Nobyembre 15. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam sa mga opisyales ng Ching UN basketball team sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports Chat po muna tayo. Relax lamang po kayo dyan sa inyong mga bahay at huwag po mainit yung ulo dahil ngayong gabi makakasama po natin ang mga ilan po sa mga opisyal at atleta ng isa pong tournament dito po sa ating bansa at ito lamang po yung ikatlong pagkakataon na magbubukas po ng formal yung kanilang seremonya, yung kanila pong liga. Ito po ay ang Philippine Ching UN Athletic Association o PCYAA. At ngayong gabi mapalad po tayo makakasama live dito sa PTV Sports si Mr. Hector Chua, ang Athletic Director ng Philippine Cultural College. Good evening, sir. Yes, good evening. Yeah, sir. Medyo mahihain pa ng konti pero nice. And then, of course, hindi rin mawawala ngayong gabi ito ang Tournament Commissioner, si Sir Owen Odiba. Good evening, sir. Good evening. Yan, sir. At napakilala natin yung mga officials. Ngayon naman, pakilala naman natin yung ilan sa mga atleta, yung mga players natin. First, si Kimson Chen, member ng Philippine Cultural College Basketball Team. Good evening, sir. Ang laki ng boses mo, are. Ilan taong ka na ba? Ilan taong ka na? 16 po. 16 kaya naman pala. Pagka ganyan mga 16, mga tipong lumalaki na yung boses. Ganyan. Okay. At kasama rin po natin ang member ng Philippine Cultural College Volleyball Team naman. So hindi lang to basketball ha. Kasama natin si Tessa Ray Lawagan. Good evening, Good evening Tessa. po. Yes, hi. At last but definitely not the least, pangalan ng idol ko, member naman ng MGC NLCA team. Okay, please welcome Ike Jordan Lim. Good evening, Ike. Ganda ng pangalan, no? Ike. Minsan, bibihira yung may pangalang Ike din, no? Lately. Mga bagets na yon, yung mga tipong 2000s. Yung, ilan taon ka na, Ike? 13. Oh, tingnan nyo, di ako nagkakamali. 13. Okay, so sir, to start off, tell us something about PCYAA at pangatlong season na nga po niya. Anong klaseng liga po ba ito at saan po ito nilalaro? Yes, yung PCYAA, bagi third year na niya ngayon, this is a tournament for Chinese-Filipino schools. So, puro Chinese-Filipino schools ang sumasali rito. And hopefully, we will have 5 events by season 5. As of now, kasi season 3, may 3 event na kami, which are basketball, table tennis, and for this year, first year ng girls volleyball. So, ang venue niya sa Uno High School. Saan ho located itong Uno? It's in Tondo, just sa likod siya ng Metropolitan Hospital. So, ang opening niya this year is... Marami ba Chinese community doon? Sa yes, boundary siya ng Binondo. I see. Yung recto. So, part na pala siya ng Tondo? Tondo na siya pagtawid mo ng recto.
Pagtawid mo ng recto. Okay, so basically yun pala yun. Sir Owen, anong schools po ba? Ilang schools po? Schools tama ang kasali dito sa league na ito for each category. Dun sa basketball, sa table tennis, and for volleyball. Sa ibang sports, hindi ko, this is the same. Pero sa basketball, ang aspirants is 7 schools. 7 schools. From Manila lang po ito or? Manila lang. Metro Manila. Metro Manila. Yes. Then sa juniors naman, 8 schools ang participants this year. Now, dun sa volleyball, tsaka yung table tennis, hindi ko alam. Pero bago natin tanongin yung mga bata, sir, para lang po sa kaalaman ng lahat, ano po, kasi marami na po kami mga na-interview dito na Chinese, Phil Chai tournaments. Kasi si Boss Henry Liao, yung idol ko, laging bumibisita sa atin dito at marami tayong nakakausap dito, nakakakwentuhan dito. Ano naman po yung kaibahan ng PCYAA sa iba pong mga Phil Chai tournaments? Kasi iba naman basketball, pero dito sa atin may basketball rin tayo. Paano po nagkaiba? Dito sa PCY, for the basketball tournament, we have 4 divisions. Okay. So, nandoon yung grassroots development ng mga bata natin. Hopefully, may umabot sa collegiate or sa PBA. So, we have 11 under, 13 under, yung high school, and girls basketball. And I think kung di ako nagkakamali, yung isa po namin na interview ay sumali din sa FIBA Under 16. Di ba? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung sumali sa Under 16, di ba? Sa Chinese school din yun, Phil Chai School. Si Harvey, na? Si Harvey, tama. So, itong basically PCYAA is all about grassroots din. Yung mga students natin na aspiring the future of Philippine sports. Yes, that's correct. And what is our main goal here, sir? For, dito sa league po na ito? Basically, PCYAA was established to give our homegrown student athletes a chance to excel. And yun nga, mabigyan sila ng break, ng paglalaruan. Kasi may mga kulang or mga butas sa mga tournaments na may vacant. Kumbaga yung season, may mga bungi. So binuo namin siya. Hindi naman siya nagko-conflict sa ibang tournament. Doon lang sa vacant na season namin siya sinyo. Para tuloy-tuloy ang development ng mga bata. And ito, sige, tanungin natin si Kimson. Anong position mo, basketball, di ba? Anong position mo sa Philippine Cultural College basketball team? And i-describe mo sa ating mga viewers kung anong klaseng team ba itong pinaglalaroan. I usually play 3 or 4 spot. Pero depende po sa i-assign ng coach sa akin. So this team, magka-practice kami everyday, syempre. Tapos, may kami, parang we believe in God. So parang lahat ng ginagawa namin, all for God. Parang we play for God para we play as a team, walang inggitan, walang mas mataas o lang, mas mababa, pantay-pantay. You've mentioned about everyday, nagpa-practice ka everyday. Paano mo pinagkakasya yung time mo pagdating sa pag-aaral? Of course, di ba? Mga nag-aaral pa yung mga batang to eh. And pati yung pagiging player mo, pagiging varsity player mo. Siyempre, time management. Paano mo na-manage? May mga times na dapat talagang mag-aral, may mga times na pwede tayong bigay sa sport natin. Yun, tama yun. Tapos, kung may vacant ka sa mga classes mo between, pwede mo namang gawin yung mga homeworks or other activities para pagdating ng practice, maka-focus po tayo sa practice. Okay, sa volleyball muna tayo. Lipat muna tayo ng volleyball. Hi, Tessa. Good evening. Hi. Ayan. So, volleyball, member ka rin ng Philippine Cultural College. So, isa lang kayo na school. Yes po. And then, volleyball ka naman. So, anong position mo? And then, describe mo yung team ninyo. Open spiker po ako sa amin. Tapos, yung team namin, Sige, go ahead. Medyo mahihain kasi yung bata. Ilan taong ka na, Tessa? 15 po. 15 talaga. Grabe, Boss Henry, yung babata naman ng mga ito. Pakiramdam ko tuloy yung tumatanda na ako eh. Anyway, so, okay, so Tessa, sige, tell us something about it. Team po namin, yun. Lagi, pag training Number 1, namin. number 2, anong ranking natin sa tournament? Ranking. Champion? Defending champion? No.
Hindi po. First runner-up po. First runner-up. Okay, so mamaya tatanungin kita since first runner-up kayo. So, ibig sabihin, sila yung... First runner-up in other tournaments. Kasi yung... in other tournaments. Yung volleyball this year, first season ng volleyball this year. Oh, so first season pa lang ito. And of course, I'm sure excited ka na. Yes. And kilala mo na ba or aware ka na ba sa mga makakalaban ninyo dito sa tournament? Yes. Ilang teams ba meron kapag sa volleyball, sir? Sa volleyball, since this is the first year, we have 5. 5 as teams. of now, okay. Yun. So, syempre may motivation yan pagdating sa kay Tessa kasi first runner-up lang sila sa other tournaments. Yes. Syempre, sa lahat ng trainings namin, iniisip namin yung mga wins tsaka lose namin. So, mas lalo kami na-motivate kapag kunwari natalo kami sa isang game. Kaya kailangan namin gawin pa yung mas best namin. Labas namin yung abot na makakaya namin. Ganun. Mamaya, kayo mga players, tatanungin ko yung mga favorite yung kung sino yung inspiration ninyo sa paglalaro. Favorite athletes, favorite stars, or kung sino man. And, kasama din natin dito, syempre si Alden tuloy, si Ike. Yeah, si Ike Jordan Lim. Obviously, yung tatay mo siguro, si Michael Jordan ang idol. Hulaan ko lang, ha? Or imposible namang si Jordan Clarkson or si DeAndre Jordan kasi mga bago lang yun. Di ba? Jordan lang. Sino, sir? Michael B. Jordan. Rocky. Oo. Pero anyway, Ike, anong position at for MGC NLCA, so magkalabang kayo? Or magkaiba sila ng division? Different division. Magkaiba sila ng division. So, tell us something about MGC NLCA. Anong ibig sabihin nun? Kasi acronym yata ito, no? And ano yung position? MGC NLCA is Makati Gospel Church New Life Christian Academy. Because MGC was in Makati before. They just moved. Saan na sila ngayon? Taguig. Sa Taguig? BGC. Maganda sa Taguig, ha? Tsaka sa Makati. Magkadikit lang yun, eh. Parehas naman... Anyway, so sir, starting January 10, narinig ko na magsa-start po tayo. Ano ito? Opening ceremonies lang ba ito? Kasi kanina off camera, may nabanggit kayo na nagsimula na before yung tournament. Yes, on January 10, which is Saturday. January 9, Saturday, Okay. opening ceremony. Natapat pa sa Nazareno, no? Sumabay sa Nazareno, kaya yung traffic. And juniors basketball tsaka 13 under together with the volleyball. Ang tapos na po yung 11 under tsaka yung girls. Sa girls basketball, nag-back-to-back ang Uno High School. Okay. Champion sila. And sa 11 under... Well, pero obviously, para sila yata yung favorite or home crowd. Kasi sa Uno High School po ginaganapan. Sa Uno High School ang games. Yes. And for the 11 under, back-to-back ang St. Jude Catholic School. Then, St. Jude Catholic School, which is in Malacanang. Yes. Tama? Okay. So, i-rundown ko. Yung mga members natin are Uno High School, St. Jude Catholic School, Pace Academy, MGC New Life, and we have Grace Christian College, Jubilee Christian Academy, and St. Peter the Apostle School. And of course, we are the host this year, Philippine Cultural College. Yes, that is correct. Tanungin ko lang si Sir Owen. So basically, kanina napag-usapan po natin na grassroots po ito. Pero ano po sa palagay ninyo yung pinaka magiging benefit and ano po yung mai-share po natin sa mga batang kagaya po nila na ang babata pa pero mga nagsisipag na po sa paglalaro and mga future po natin sila sa Philippine sports? Magiging benefit? Well, syempre pagka mga ganyan tournament, organized yan. So, maganda officiating. So, yan. Big word po yan, mga kaibigan. Officiating. Diba? Yeah. Tapos, syempre yung crowd, andun, sinusuportahan sila ng mga parents nila. So, yung mga bata talagang makikita mo talagang nagpupursige sila. So, very motivated sila maglaro. Lalo-lalo na pagka mahilig talaga sila sa basketball. Now, para naman sa mga iba, syempre parang parang mag-aspire din na makasali sila sa mga varsity teams. Kasi dahil nga dun sa attention na nakukuha nila. So, yun ang tingin kong magandang Kumbaga, nai-scout sila, di ba? Bata isa pa yan. Alam mo naman ngayon,
yung recruitment nga ngayon, nasa, di ba, as far as grade school na nare-recruit. Ay, oo, totoo yan. Di ba? So, hindi lang kapagdating ng college. So, dito makikita. Talagang nakakagulat ngayon yung mga generations natin ngayon. Sobrang very skillful na mga bata. Dati, parang turo mo mag-dribble. Alam niyo ako, sir, nung grade school pa lang naglalaro ng basketball, ganun ako eh. Mahilig maniko. Nung grade school ako. So, Ngayon, very technical na sila. Nakakatawa even sa mga bata pa lang. Sa mga babae din. Very technical na yung knowledge nila sa basketball. So, talagang yung sinasabi nila, parang ang basketball ngayon, di ba, nangyari sa NBA, so trickle down talaga. It's because siguro media, diba, nakikita na, tapos yung mga coaches ngayon sobrang gagaling na rin, kaya mas maganda, parang golden age. And I think pati ang volleyball nakikilala na rin, parang halos sikat na rin ang basketball ngayon. Yes, yeah. Lalo kasi may media exposure din, so that's why. Paano po natin, paano naman natin pinopromote yung PCYAA para mas makilala pa po siya? Of course, first of all, we are trying to tap yung media natin. That's why we have Sir Henry with us. Yun, syempre, pag si Henry nyo. Si Sir Henry since the beginning, kasama na namin yan. Siya na yung in charge sa mga write-ups namin. Okay. So before ko puntahan yung mga bata, sir, meron na po ba kayong nabalitaan na mga graduate players na po natin siguro na nag-college na, magsisilipatan po sa UAAP or NCAA, or have you heard of anything? As of now, since we are a young league, wala pa kasi third year pa lang, so wala then pa. inabutan pa tayo ng K-12. So, Okay. wala So wala pa talaga, hindi pa talaga, malayo pa. Lilipat. Pero gaano po tayo ka-confident, sir? Ka-optimistic about the chances of these players na mas makilala, mas makuha pa po sa mga mas matataas na tournaments like the UAAP, the NCAA, the volleyball, ACCL, etc.? The organizers of the PCYA, naniniwala kami na meron. The question is kung kailan dadating yon, tsaka kung gaano karami. Kasi nag-i-start pa lang, basta bigyan mo lang ng venue to expose or play yung mga bata. Magkakaroon sila ng opportunities na mag-excel. Tama yun. Kaya kayo, mga bata, kumbaga, keep your feet on the ground, tsaka play kumbaga, laro lang ng maayos. Yes, sir. Yes, sir. Dun sa sinasabi ni Sir Hector nga, yun nga na confident siya, di ba? Pero talagang meron na. Ngayon pa lang meron na. In fact, I invite yung mga coaches ng ibang teams. I mean, especially sa colleges. Sila, yes, meron. Malay na natin. Okay. Patapusin muna. Patapusin muna. Huwag muna masyado pa mga bata. Anyway, mabilisan tanong para sa mga bata kay Kimson. Since basketball ka, anong favorite team, favorite player mo sa NBA muna? Favorite team ko sa NBA, Golden State Warriors. Sabi na nga ba eh. Pag Henry Liao talaga, Golden State Warriors eh, no? Player? Player, Steph Curry. Steph Curry, obviously. Talagang magaling. Si Tessa Ray naman sa volleyball, hulaan ko. Sige, go ahead. Ateneo po. Ateneo. Si Eliza Valdez. Eliza Valdez, obviously. Tama na naman ako sa hula ko. At si Ike Jordan. Sinong favorite team sa NBA and your favorite player? Cavs, Cleveland Cavaliers. Sino ba ito? Tristan Thompson. Anderson Varejao. Hindi. Sino? LeBron James talaga. Obviously, LeBron James. PBA, meron kayong kilala idol sa PBA? PBA, James Yap. James Yap. And of course, obviously, Star Hot Shots. Opo. At ikaw naman? Wala. Hindi nanonood ng PBA. Okay, anyway, ayun, nasa doon na itanong ko na. Pero anyway, sir, before we end this interview, siguro mga pasasalamat po natin. It's your chance now. Yes, I would like to thank yung mga members ko ng Chingyen, PCYA, for the continuous support. Of course, the sponsors and supporters of PCYA. Please continue supporting the league. Alright. Sir, invite namin ho siguro natin sila sa opening ceremony natin. Yeah, I would like to invite all of you sa this coming Saturday, January 9. Yung opening ceremony starts at 10 a.m.
10 a.m. So I hope to see you there. Sa Uno High School po yun. Sa Uno High School, yes. Agahan po ninyong Yan, medyo planuhin nyo kasi traffic. Alright, mga pasasalamat. Gusto batiin, Mami, Daddy? Gusto ko lang batiin yung parents ko, tapos batchmates, mga batch Aristodemos, then my 3 advisors. Siguro itong mga kilabot din sa eskwelahan, ano? Sige, go ahead. My coaches, Coach Art, Coach Joseph, and Coach Joel, pumayag na pupuntahin ako ngayon. Tapos mga teammates ko, tapos yun lang. Thank you. Besa? And syempre yung volleyball team ko, sina Iris. Syempre yung pinakagwapo namin coach, Coach Alan. Tapos 10B family and yun, Bebe Love yun. Oy! Good yun, ha? Sige, ikaw naman na... Our basketball team and our coaches, Coach James, Coach Beto, Coach Christian, and Coach Jomri. And I think Mrs. V for allowing me to come here. Alright, thank you very much po Sir Hector, Sir Owen. Kids, aral mabuti at laro lang ng mabuti at huwag kakalimutan magdasal. Thank you very much po sa Philippine Ching Yuen Athletic Association, PCYAA officials, and of course the players. Thank you, sir. Okay, more to come po sa pagbabalik ng PTV Sports. Diyan lamang po kayo. Jujet Nagawa, WBO Atomweight Challenger, and you're watching PTV Sports. Alrighty, we're back. PTV Sports. iSports segment naman. Oo, pero meron ako ditong update, oh. Oh, yan na yan. Lamang daw ang Rain or Shine Elasto Painters, 41-22. Oh, ayan naman. Pati na naman yung TV. O, yan naman, ha? Parang nakaraan, 22. Bumaba ng 20, third quarter. Ay, papasok ng fourth quarter. I think Rain or Shine learned their lesson, pero we'll never know. Alam naman natin. Oo. Diba? Kaya tuloy na po pa-baby si ano eh. Si Coach Yeng, no? Coach Yeng. Oo, sumikat yung pa-baby wave ni Coach Yeng. Alright, sige. Meron tayong question of the day. Haji. Okay, ito na nga. Basahin na natin. Dapat bang patawan? Ay, o karapat-dapat ba siguro, no? Karapat-dapat po ba na patawan ng pinakamalaking multa ng PBA si Alaska Aces forward Calvin the Beast Abueva? Facebook.com/PTV4Sports. Or tumawag po kayo sa 0939-276-4603. Again, 0939-276-4603. Wala lang magmumura pagka tumawag at walang mainit ang ulo. May nangyari na ba? Wala pa naman. Pero baka mamaya kasi, di ba? Abang-abang lang. Okay, abangers. Oo. Okay. Sige, masarap basahin ang sagot nito. Dapat bang patawan? Let's see. Multa. Fine na hindi fine. Ayan. Sige, unahin natin si Alan Banyar. Si Kome dapat ng patawan ng parusa kasi hindi na maganda na ang commissioner ang makita sa national TV na nanduduro ng player. Peacecom, si Calvin panira ng laro kapag sinabayan mo kung ano gusto niya, ikaw masisira sa laro. Kaya di lang dapat puro puso, kundi utak din. Nasingit po si Com, ano? Kanya-kanyang ano nga yan eh. Sabi nga natin, kanya-kanyang style ng pagpapatupad. Correct. Basta importante ron, natapos yung gulo. Yung mga dapat patawan ng fine, napatawa ng fine. So, everything's fine. Game 3 na tayo, okay? Everything is fine. Sige, basa ka pa. Galing kay Jonathan Jesiel. Hello, mga poging sir at sexy Meg na wala ngayon. Hindi siya nanonood. Siguro dapat lang hindi na normal yung inaasal niya kasi basketball yung sports na sinalihan niya. Kung ganyan siya palagi, edi sana nagboxing na lang siya. Naghahanap pa si Pacquiao ng huling makakalaban, baka gusto niya. Binabati ko po mga taga Longwood, Indang, Cavite, lalo ng aking anak na si Nathaniel at tropang Cabtil. More power, PTV Sports. Maraming salamat, Jonathan. May kalaban na si Pacman, si Timothy Bradley, pero wala pang sparmate. Ayun, doon baka pwede siya. Okay, Bern Mendoza. Ito kaya, umaapoy kaya komento nito. Ayon kay Bern Mendoza, can you enlighten us how PBA imposes a penalty or fine? To what extent does a player be fined the maximum? What degree a player may be suspended for a game or two? And what actions are taken? Say, referee didn't do their job in restraining the players involved, and what they just do is do the hand signal. Di ko kaya.
on what kind of foul was committed. Okay, sige. Tira. Meron mga levels kasi yan eh. Like, kung ma-technical ka, automatic yan, nasa rulebook yan eh. Meron kang babayaran na fine. Kung gumawa ka ng aksyon na labis doon sa, kumbaga, kinakailangan sa aksyon, na tulad nung kay Calvin, tapos na yung, kumbaga, dead ball. So, nagkakatayuan na, biglang may gumanong pa si Calvin. Second motion. Yung mga ganon. Kumbaga, kung sa technical, mas mabigat sa technical yun. Di ba? O, pagkatapos nun meron pa mga tulakan. Nakita mo, pagka ikaw nanulak, ng, again, labis dun sa kinakailangan. Kasi minsan yung tulakan, di mo may iwasan eh. Basketball eh. Pero dead ball. Kahit na yung tulak na, kunyari, aksyon, lumayap, medyo may konting ang tulak para ma-foul, pero hindi naman napasama yung player. May mga foul na itatawag. Pero yung dead ball, nanulak ka, yun, mga ganun. Yung mga referee, pag hindi na control, pinag-aaralan ng commissioner yan at saka ng mga tao niya na dapat itong referee na to dito, dapat ganito ginawa niya, ganyan, nabibigyan ng fine niya. Katulad ng nangyari nun kay Romel Gruta at saka kay Edward Aquino, no? Na meron dapat ipinito na hindi napito, na-suspend sila for the rest of the conference. So maraming mga ano yan eh. Maraming mga pinagbabasehan pagdating sa mga fines. Nag-weigh in pa kasi agad. Okay, sige. Basa pa. O galing kay, JRL Puebla. Siguro oo, kasi parang sa dami ng gulo na nai-involve si Calvin. Parang never man lang siyang na-thrown out sa laro. If you remember sa finals between them, Arwin putok ang ulo dahil kay Abueva. Sabi ni Abueva, laro lang daw yon. Pwede palang mag-shoot na may Seymour. Mag-shoot na may... Kasama pang siko sa ulo. Baka nakalimutan na kasi ni Abueva na professional basketball laro niya, hindi UFC. Nakakahiya kasi most ng fans at viewers bata. Ganon pinanonood nilang laro. Parang okay lang manakit sa laro. In fact, may anak din si Abueva. Ganon tinuturo niya sa mga anak niya. Kaya bagay lang na di nagcha-champion last 2 finals Alaska dahil sa kanya. That's not game changer. Okay, maraming salamat. JRL ba yun? Na may 17 replies. Ala, oo nga, nakita mo yun. Feeling ko, pinapatak din. Okay, si Erjan Madlang Bayan. Hindi, kasi ang basketball, di puro shoot at depensa yan. May mga bagay na kailangan mo ding sirain ang momentum o focus ng player para maisahan mo siya. At isa pa, basketball is a contact game, kaya kung ayaw mo masaktan, sabi nga ni Jaworski, sabi nga ni Erjan, mag-chess na lang kayo. Okay, touch move ka dyan, Erjan. Kasi yung ginawa ni Calvin, factual naman to, nakita mo natin lahat eh. Wala, hindi kasama sa game yun eh. Actually, act of sportsmanship yung ginagawa ng mga players. Tinatayo yung kakampi, tapos bigla mo, tinatayo yung isang player. Tapos biglang ganun eh. Bibigyan mo pa. Diba? Hindi ako galit kay Calvin at saka sa Alaska. No offense. No offense. Talaga naman nangyari. Sige, basa. Galing kay Randy Malana. Para po sa akin, hindi po. Dahil pagkakaalam ko, ang pinapatawan lang ay ang nanulak ng malakas ng bato ng bola, kick at ang close fist. Hi po, Idol Meg, lalo kang gumanda. May nakita ata siya dito. No? Na hindi natin nakikita. Lalo kang gumanda. Asan na yun? Hawig mo po si Bianca Manalo. Mas Bianca ka po kaysa kay Bianca. Si Bianca ang ando? Hindi ko na-gets yun ha. Si Bianca ang... Ang mali. Killer Smile Dennis. Hi Trabaji, kumusta po? Kumain na ba kayo? Ano ulam nyo? Pakibati naman po pinsan ko na si Hermina Maniego. Pumasa ng entrance exam ng accounting. Congratulations sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Thanks for more power to your show. Bay, kaya pala ako naging heartthrob dito kay Randy. Hindi pa kumakain eh. Nagtatanong kung kumain na tayo. Mukhang makikikain pa. Randy, parang maganda judgment mo, bata. Salamat, Randy. Okay. Maganda judgment mo, bata. Siguro, sabi nun, hindi ako. Jonathan Herrera. I remember one player na ganito din maglaro noon at talagang naban sa PBA. That was Jimwell Torreon, si Toro Tora, from Red Bull. Kaya I think para sa akin, basketball is a physical game. Pero you have to be more physical inside kung saan dapat mong depensahan ang bola. Pero you have to use it in some ways, wag sa extras. Kung ayaw mo masakta, mag-chess ka na lang. Ito naman.
Pero by the way, Mr. Calvin, physical game is hindi pinatatagal yan. Kahit ulit-ulitin mo yung laro, makikita mo yung ginawa niya which is hindi nakasali sa laro. Dennis Rodman is super physical player but we know when to use, but he knows when to use it. Oh. Okay. Okay. O, sige, isa pa. Okay, galing kay... Wait, teka, caller pala. Nakalimutan mo. Nakalimutan na natin yung caller. Dami na tumatawag. Ha? Wala nang time. Isang caller pa. Wala nang time for caller? Subukan mo nga. Kaya siguro, ano. Oo nga eh. Sige. Dami nang tumatawag eh. Aba, ito. Sagutin na nga natin to. Sa mabilis, ha? Sa mabilisan, Idol. Anong pangalan? Ay, Idol. Pababahan mo na ng volume ng TV at nagkakaroon tayo ng feedback. Tsaka nag-delay tayo, Idol. Oh, Idol, babaan mo muna yung volume ng TV mo. Yan. Sa mabilisan, ano pangalan? Jeff po, Novaliches, Quezon City. Novaliches, Quezon City. May tatanungin lang po ako. Ano yan? Sa PBA po. Sa PBA D-League po. Paano po ba makapasok sa PBA D-League po? Paano makapasok sa PBA draft, D-League draft? Kasi ngayon meron na silang draft partner para nga makapaglaro dyan. Bali po requirements point sa kailangan po makapaglaro ka sa amateur basketball po? Hindi, wala. Dyan usually, ang pinagbabasehan nila ay edad lang, partner. Edad po? Oo. Yun yung nagkakamali, parang between 17 and 27 ata or 29, mga gano'n. May balak to maglaro Oh, bakit mag-try out ka? Try out. Nagbabakasakali po. Oh, sige lang. Try lang ng try. Correct. Anong height? Anong height mo? 5'7 po. 5'7". Dito may nag-chess dito eh. Saan ba? Hindi, joke lang. Hindi, ano laro mo? Point guard? Shooting guard po. Shooting guard. Oh, medyo mag-point guard ka. 5'7", mga point guard yan eh. Mga Eman Monfort. Kasi Monfort mas mababa pa. Okay, sige. James. Saan po lugar yan yung pagpa-try outan? Ano na? Saan po lugar yung pagpa-try outan po? Hindi. Wala nang tryout dahil yung lineup ngayon buo na. Tapos na yung draft. So, next season. Ha? Okay, James. Sinabot na tayo ng oras. Salamat, ha? Sige po. Alright. James and Novaliches. Okay, bate. Thank you very much. And of course, para hindi po lagi mainit ang mga ulo ninyo, naku, lalo na sa court, gumamit na lang po kayo ng Pyramid Herbal Capsule. Tsaka Power Cells Herbal Capsule para po matuldukan na po yung mga sakit-sakit po natin sa katawan. Yan lang po ang kailangan po natin. Available yan sa mga leading drugstores nationwide. And of course, maraming salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangkasa, Marikina City. To my mama, I love you. Yeah. Papa, I love you. Ginger at Rosan. And to Miss Aiza, hello. Salamat din sa mga interns natin, ha. Yan, salamat sa inyo lahat. Di ko na kayo babanggitin para walang inggitan, pero thank you very much sa inyo lahat. Si RA at saka si Randra nanonood to sa atin ngayon. Thank you very much. Wala na ba yan natin dito? Tapos na? Wala na. Oo, napit-pit. Nakita ko to eh. Kung kanino man to, Sugar, maraming salamat. Uwi ka na. Nandito eh. Sayang eh. My wife, Pina, I love you. Nandito ngayon, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Dada, Wala ako, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. And Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support. Yung mga kasama ko dyan sa Manila Bulletin na Tempo, kay Sir Ray, Brigada kay News FM, thank you po. Kay Dante, at saka kay Wahoo. Yun. Tito Talaw, kasama natin dyan. Okay, pansamantala ko po si Dennis Principe. And Haji Kaaminyo. Mr. Henry Liao, maraming salamat. Until tomorrow. Monday. Until Monday pala. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.